Hello guys, what's up? My name is Sean Winning. Today, ulit pag-usapan natin itong naging interview kay Speaker Tamby tungkol dito sa kung kaya ba nilang pababain ang presyo ng bigas. So basically dito sa interview na to, inamin na nila na hindi nila kayang pababain ang presyo ng bigas sa 30 pesos. 'Di ba? So paano natin 'to makukonek dun sa 29 pesos? Kanina nga kausap ko guys si Living the Dream. Yan, shoutout sa iyo, ma'am. Anyway, share ko sa inyo kung ano yung napagkwentuhan namin. So guys, clearly here, no? Inamin na nila Tambalslos na hindi nila kayang pababain ang presyo ng bigas sa 30 pesos. Kaya ang ginawa nila, ipinagbili nila sa mga less fortunate natin yung 29 pesos under sa Kadiwa. So, ano ba napagkwentuhan namin ni Living the Dream? So, meron siyang nakasabay sa isang live. Hindi ko nababanggitin ko kaninong live. So, hindi naman daw ako pinangalanan, pero ako daw yung tinitira. Ito lang lininawin ko sa inyo. No? Ako guys, I really hate yung yung pagiging mediocre ng kahit sino. How much more yung gobyerno? I'll gonna give you one very good example. Tayo mga Pilipino, we're known to be very hospitable. Pag meron tayong tinatanggap na bisita, ibibigay natin yung pinaka-the best natin. Pinaka-the best na may lulutong pagkain, pinaka-the best na may hain na dessert. Kung halimbawa, matutulog pa yung katinang mata ko, matutulog pa yan sa pamamahay mo, ang ginagawa mo, i-offer mo yung sarili mong kama. Ganun tayo ka-hospitable. Ibig sabihin, ang pinapoint out ko rito is, tayo mga Pilipino, at most, binibigay natin yung best natin dun sa mga tao. Diba? Tapos, yung gobyerno mo, yung administrasyon ni BBM, bibigyan ka ng basura. Yes. Para sa akin, yung binibentang bigas, sabi nga ng mga ibang kaibigan natin, bakit pa binenta? Di sana pinamigay na lang. Diba? Siguro kahit pamigay, so magiging optional siya sa mga tao. Tapos ang nakakatawa dyan, limited pa to 10 kilos. Hindi ko alam kung per tao o per family. Diba? Now, for some reason, ang katinang mata ko. Meron man tayong mga kababayan na kumakain ng pagpag dahil wala talaga silang choice. Diba? Kung maalala nyo, no, nilagyan ng price cap ni PBBM ang bigas. Anong sabi ng mga mamimili? Hindi rin nila binibili. Yung iba trinay bilhin, hindi rin nakain. So, tinapon lang din. Excuse me. Ngayon, kung willing kayong kumain ng 29 pesos na bigas, then go for it. Excuse me. Pero hindi naman lahat ng mga kababayan natin willing kumain ng 29 pesos na bigas. Quality-wise. Diba? Quality-wise. Yan ba yung klase ng gobyerno na ginusto natin? Hindi lang tayo papakainin ng mediocre. Below standard pa. Kaya nga yung pinupunto ko dun eh. Pwede nyo naman pala ibenta ng 29 pesos yan. Di sana nung bago binenta nyo na ng 29 pesos. Hindi ba naging controversial yung mga binibentang 25 pesos sa mga kadiwa? Dahil ang ginagawa di umano ng gobyerno, bibili yung bigas sa higher price at ibebenta ng palugi. Yun yung way para matulungan yung mga kababayan natin. Never po akong bumili ng 25 pesos na bigas sa kadiwa. Kasi mas iniisip ko, hayaan ko na lang yung mas nangangailangan. Yung mas kapos. Pwede rin naman ako sumugod sa mga kadiwa store at bumili ng 25 pesos na bigas nun eh. Hindi ko naman kailangan gawin. Gaya na sinabi ko, di mas gugustuhin ko nang mapunta yun sa mga kababayan natin na talagang kapos na kapos. Diba? And hopefully, yung mga bigas na binenta doon, maayos talaga. So far, wala naman nagreklamo. Pero kung babalikan nga natin, yung nagpalagay nga ng price cap si BBM, yung mga binenta sa mga palengke, may mga nagreklamo na mamimili.
Nalugi na yung mga, imagine nyo nalugi na yung mga rice seller, traders. Mas nalugi rin yung consumer. And take note, binigyan pa ng subsidy ni BBM yun. Nagpabigay siya ng subsidy sa lahat ng nag-participate ng rice seller, no? Nakikita nyo kung gaano karaming waste yung nangyari doon sa bigas na yun. At least finally ngayon, no? Umamin sila na hindi nila kaya. Ang tanong, yung presyo ba yan na sinasabi nila ngayon? Quality naman yung bigas. Pakinggan natin dito si Romualdez. Yung target natin by itong buwan na Hulyo, itong July, magkakaroon tayo ng bigas at 45 to 46 pesos a kilo. Hindi kinaya ng rice traders na makapag-produce ng mas mababa sa 30 pesos kada kilong murang bigas. Pero take note of this, guys, no? This was about a month ago. Pakinggan natin yung news dito. Sa July 2024, target na mapababa ang presyo ng bigas sa 29 pesos kada kilo. Ito ang napag-usapan sa pagpupulo ng mga opisyal ng Department of Agriculture at House Leadership hapon ng Lunes, May 6, 2024. Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Layon itong maaprubahan ng Kamara bago ang CNEDA adjournment sa May 24, 2024. Opo, magagawin po natin lahat. Yun po ang goal natin na aagahan natin yung pagbaba ng presyo ng bigas. Dati, sir, nakatali yung kamay ng DA and NFA due to yung certain laws that we have existing. So, meron tayo pinababago sa batas at hopefully ma-pass ng Congress ito para mabigyan ng leeway na mag-intervene ng DA and NFA sa issue sa bigas. Well, imagine niyo, a month ago, pinag-uusapan na nilang pababay ng 29 pesos yung bigas. Okay? Ngayon, because of the consideration, dahil tayo ay one of the biggest importer ng bigas, so kailangan natin i-consider yung magiging price. And yung paggalaw down ng price ng bigas sa international market plus the tariff, so imposible yung 29 pesos. Ang tanong dyan, bakit hindi nila na-foresee yan nung nag-meeting sila a month ago? Diba? Imagine mo kung gaano naging hopeful yung mga tao at that time nung pinalabas itong news na to. Welcome naman sa House of Representatives ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isi-certify nito as urgent ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law o RTL. Speaking of that, eight months ago, take note of this, 8 months ago, PBBM disapproves proposed reduction of rice tariff. President Ferdinand Marcos Jr. has firmly rejected a proposal for a temporary reduction in rice tariff. Tapos ngayon, ano na nangyari? Urgent na. Magiging kalaban dito ni BBM yung kapatid niya . Balik tayo dito kay Romualdez. Kaya taliwasan na unang ipinangako, inaasahang aabot sa 42 hanggang 49 pesos. So ang tanong ngayon natin, a month ago, nung nagkaroon sila ng meeting with the DA, napag-aralan ba nila ng maayos? Definitely may projection yan . Magkano ang presyo ng bigas 3 months ago at magkano possible ang magiging presyo ng bigas sa mga susunod na araw? Guys, aminin man natin sa hindi, But this is the reality. Ang bigas po is equal sa langis. Alam mo kung ano nakakatawa doon? Okay lang nag-i-import tayo ng langis kasi wala naman talaga tayong langis . Pero ang Pilipinas, agricultural land natin napakalaki. And yet nag-i-import tayo ng bigas. Isa pa yan sa pinakamalaking ini-import natin. Di ba kayo natatawa dyan? Na ang presyo ng staple food.
yung target natin by Ready. itong buwan. Kat na bigas mula sa food market, 42 hanggang 49 pesos na ang presyo ng Ngayon. Magkano ngayon ang nakikita nila magiging presyo ng bigas? 42 to 49 pesos. Babalik ulit tayo dun sa price cap. Yung 40 pesos na bigas, halos hindi nga daw makain. Ngayon, itong 42, makakain na ba yan? Hindi na ba yan old stock? Diba? Kasi nakakatawa kung magiging old stock pa yan. staple food simula sa susunod na buwan. Batay ito sa pagtaya ng rice industry players na nakipagpulong kay House Speaker Martin Romualdez. Dahilan nito ang paggalaw ng presyo ng bigas sa world market at sa inaasahang magiging epekto ng Executive Order o Come to think of it, yung presyo ng bigas sa market, we need to consider yung international price niya because we are importing it. So, yung naririnig natin excuses, ng mga big oil players. Maririnig din ba natin yan sa gobyerno? Na tumataas baba ang presyo ng bigas because we have to rely kung ano yung presyo ng bigas sa international market dahil nga ini-import natin ang bigas. PO62 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layo ng kautusan na ibaba ang taripang ipinapataw sa inaangkat na bigas mula 35% sa 15% hanggang 2028. Ipatutupad. Dito nag-worry si Senator Amy Marcos. Kung maaalala nyo guys yung kwento ng sibuyas. Anong sabi ni BBM ng panahon ng problema natin sa sibuyas? Ayaw niya mag-import ng sibuyas dahil kawawa daw ang ating mga farmers. So dahil doon, nakisama tayo, tiniis natin yung 700 pesos per kilo na onion. Diba? Tapos eventually, mag-i-import din pala sila. Sakto naman yung dating ng pag-i-import, yun din naman yung season ng pag-harvest. So, ano nangyari? Siyempre, bumaba ang presyo from 700, naging 100 Laki, di ba? Laking difference. Pero ultimately, nag-suffer ang consumer, nag-suffer pa rin ang mga farmers. Panalo pa rin ang mga traders. Naalala ko sabi ni BBM, nung umupo siya as DA Secretary, tatapusin niya daw yung mga kalokohan ng mga middleman. Kaya nga, tinayo niya yung Kadiwa. Isa sa mga purpose niyan is magkaroon ng direct interaction si consumer. Diba? Si seller, consumer, at saka si producer. Wala nang middleman. So, liliit na yung presyo ng mga bilihin, di ba? Nangyari ba yun? Ngayon yung sinabi ko, hindi nga po ako namimili sa Kadiwa. Kasi iniisip ko, mas maganda na mas pakinabangan niya ng mga kababayan natin na talagang kapos. Ano nangyari doon? Wala naman, di ba? Noon, iniisip ni BBM, yung mga farmers over consumer. Ngayon naman, iniisip niya consumer over farmers, knowing that mas marami, do I understand it? Mas maraming rice farmers. Para kay Senator Amy Marcos, pag nangyari na pababain nila yung percentage ng rice tariff to 15%, papatayin ang industry natin dito ng rice farming. Walang habas na pag-i-import ang mangyayari dyan. Siyempre, dahil ang mga kababayan natin kapos, mas bibilin nila yung mga imported na bigas kasi magiging mas mura kumpara dun sa mga bigas na pinoproduce ng mga farmers natin. To top that, ano na ba? Rainy season na.
Kaya nag-o-oppose dito si Senator Amy. Ano sabi ng DA? As per the recommendation, or yung, hindi ko matandaan kung sinong administrative agency yan Ang recommendation nila, from 35% itaas ng 50%. At hindi gawing 15%. 15. Hindi 15, but 50. So, mabibili ba yan? Definitely hindi. Kasi mas mukha talagang mahal. Diba? At ito 15 araw matapos ilathala sa Official Gazette ang EO62 noong June 20. Nakipag-usap ang House leaders sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRESEM at maging kay National Food Authority Officer in Charge, Administrator Larry Lacson. Ang PRESEM ang nanawagan kamakailan na ipagpaliban ng implementasyon ng EO62 upang magkaroon ng panahong makapaghanda ang mga magsasaka at stakeholders sa magiging epekto nito. Binubuo ang PRESEM ng seed growers, mga magsasaka, millers, traders, importers at retailers. Andun pa rin naman po kami na umaasa na sa pagdating ng review ng nitong EO ay maisusulong na namin yung aming mga recommendations, especially dun sa ating mga farmers para po maprotektahan sila doon sa na mabigyan sila ng kaukulan na ayuda. Sa tanong ayuda na naman. There's this one video na panood ko kay Waray Laban. No. He was actually citing and providing some explanation dun sa mga pinamigay na pananim ni ni BBM sa lugar nila. Doon ko lang din na-realize at naintindihan that ang mga palay pala, meron palang specific na weather, na area, na land na nabubuhay sila. So, ang nangyari, to cut the story short, ang nangyari, yung binigay sa kanila, no, I think he's from Leyte, Samar. Wala. It was a failure. Nagkamatayan. Hindi nag-survive yung mga bigas doon. Imagine mo yung pera tinapon ng gobyerno para ibigay sa mga farmers. Tapos, ito guys, hindi ito kasalanan ng mga farmers. Not unless, magiging kasalanan to ng farmer. Kung sinabi nila kay BBM at saka si Department of Agriculture, kung anong specific na breed, okay, ng palay ang mag-grow sa kanila. Kung yun naman yung binigay sa kanila at namatay pa rin, kasalanan na nila yun. Pero kung yung binigay sa kanila at hindi naman talaga yun yung dapat para sa kanila, kasalanan yun ng gobyerno. Ganun tayo nag-waste ng resources natin within the government. Diba? Hindi ko to kwento to ni Waray. Pinakita niya ano yung mga nangyari. Hindi lang siya pawang kwento. Pinakita niya yung naging result ng ginawa ni BBM during his time as the DA Secretary. Parang lahat na lang yata ng sektor, lahat na lang yata ng galaw, kailangan ng paayuda. Diba? Naman sa House Speaker kung kailan kaya maaabot ang pangakong below 30 pesos na kada kilo ng bigas sa merkado. Siguro by next year, nandyan na tayo. If not soon. Here we go again. Last month, sinabi nila magiging 30 na yung kilo ng bigas with the condition na ibababa yung rice tariff. Diba? Tapos here we go again. But sa mga kadiwa, that will soon be available as well. Inihayag din itong magkakaroon ng alignment ng flood control funding allocations para sa irigasyon upang makatulong din sa lokal na produksyon ng bigas. Yan, isa pa yan. Namigay daw ng mga binhi itong nagbigay ng mga si BBM para makapagsimula yung ibang farmer pero wala namang enough irrigation. Diba?
So again, palpak. Muli namang tiniyak ng pamahalaan ang ayuda para sa mga magsasaka. Sa gitna ito ng pangamba ng pagbaha ng angkat na bigas sa merkado dahil sa pagbaba ng taripa. Gayun din ang pagka-displace ng ilang daang libong mga magsasaka. Pero pagdating po sa sektor ng rice mismo sa kabuuan, napakalaki pong stakeholder yan ay yung ating mga magsasaka. So ang NFA po, ang commitment namin dyan ay laging maalalayan ang mga magsasaka sa kanilang pagtatanim. No? Hindi naman po mapapabayaan ng farmers po dito. Tulad po ng aking nasabi rin nung nakaraang press conference po natin, for 2024, garantisado po yung suporta ng RCEP sa ating po mga farmers. Araw ng Linggo, June 23, nang ihayag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na plano nilang maghain ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema upang hadlangan ang pagpapatupad ng EO62. Bukod dito, plano rin ng grupong ireklamo sa Office of the Ombudsman si National... Alam mo guys, ito tanong ko lang ano. Kung itong mga taga House of Representatives, kinakausap talaga ng maayos itong mga taga SINAG, bakit sila mag-e-end up na mag-file ng ganyang klaseng petition? Because definitely, no, they have to find, they need to find balance between kumita yung farmers, mag-grow ang industry ng farming dito sa atin, sa Pilipinas, na hindi nagsasuffer yung mga consumers. Paano papasok dyan ng gobyerno? Yung ginawa ni BBM? Ano ba yung primary kailangan ng ng mga farmers natin? Imagine niyo bibigyan ng ayuda 10,000. Very recent lang nakita natin, nagpapaayuda si BBM daw sa fisher folks at saka sa mga farmers natin, 10,000. So 10,000 na yan, guys. Saan pupunta yan? Kung yung mga farmers natin, baon na sa utang. Diba? Bakit hindi gawa ng study ng gobyerno natin na bigyan ng loan itong mga kababayan nating farmers? At the same time, magkaroon ng programa na yung mga agriculturist, inaalalayan sila. Diba? Pero dahil kung yung mga farmers na yung matagal na, mas expert pa yan sa mga agriculturist. Alam nila kung ano dapat at di nila dapat sa mga season, sa kanilang mga lupain. Alam nila kung kailan yung best time na dapat nagtatanim sila ng palay. Sa pagkakaalam ko nga once na mag-harvest yan ng mga palay, the next thing na gagawin nila, magtatanim naman sila ng ibang gulay. Then after nila magtanim ng ibang gulay, mag-harvest ulit sila ng ibang lilinisin nila yan, tapos magtatanim na uli sila ng palay. Diba? Bakit hindi gawa ng maayos na programa ng DA ang mga farmers natin, ang mga rice farmers natin? Gaya niyan, may mga nagre-reklamo, binigyan nga kami ng pantanim, ng fertilizer, wala namang kaming irrigation, wala namang tubig. So, paano nga naman? Ano gagawin nun? Araw-araw, duduruan niyo ng farmer para lang magkatubig. So, nawawalan ng saysay yung effort. Nasasayang lahat ng resources. Dahil hindi kinukumpleto ang pagbigay ng tulong. Ngayon, it's easier kung bigyan mo na lang ng 10,000 yan. Ilang araw lang yung gagastusin ng isang farmer. Baka ngayong ayuda na pambayad lang ng utang, di ba? So lahat ng ginagawa ni Romualdez at saka ni PBBM, puro band-aid solution lang sa problema natin. Band-aid solution para sa mga consumer, band-aid solution para sa mga farmers. Tapos ngayon, kung matuloy pa yan na magkaroon ng amendments dyan sa rice tarification law, kawawa mga farmers. Diba?
Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan at iba pang opisyal ng Tariff Commission dahil sa umano'y pagpapatupad ng tariff reduction nang walang isinasagawang public consultation. Narinig niyo ba yung sinabi? Wala raw ginagawang public consultation. Naisip lang nila, gusto nilang gawin. So, paano sila nag-come up dun? Diba? Paano sila nag-come up sa decision na i-amend ang rice tariffication law with this X amount or this percentage? Kung hindi sila nagkaroon ng public consultation, nagpatawag ba yan ng mga magsasaka? O mga grupo ng magsasaka for them to fully understand ano exactly ang nagiging problema nila? Diba? Samantala, kaugnay naman ang kumakalat na larawan ng umano'y Romualdez rise sa social media. Diyos ko. Ito, i-deny niya to. Ayon kay Speaker Romualdez. Oh, we haven't sanctioned that, so that will be rectified. But the most important thing is that we bring rice to every Filipino. Tingnan niya, pakinggan niyo yung ano yung sagot niya. Hindi niya inamin na sa kanya yun, pero may pero siya eh. Yung pero niya, importante, may mga nakarating na bigas. So ano ba? Ikaw ba ay namahagi ng Romualdez rice? Oh, we haven't sanctioned that, so We haven't sanctioned that. So ibig sabihin, totoong nag-i-exist yung mga bags na yan na merong Romualdez rice. Ito rin ba yung nilalagay mo sa tinog na pinamimigay ninyo? Tingnan mo. Dito ako natatawa. Medical and Burial Assistance DSWIX. Imagine niyo, no? Ang nagpopondo rito, DSWD. Pero nandiyan yung mga pangalan nila. Diba? Kanino ba talaga galing yung pondo? Sa TINOG o sa DSWD? Yan tinuturahan kayo ni Tulfo eh. Oh. May 9, isinagawa ang magkasunod na tulong panghanap buhay ang ating disadvantage o tupad payout sa Katbalogan. Pero pag binasa natin, eto issue. Putang ina, matatawa ka na lang talaga rito eh. Ang tupad po, dapat pinibigay po yan ng mga local officials, like mayor, ganyan. Pero sa totoo lang, dapat dole representative ang nagbibigay. Walang pa-programang ganito. No? Walang ganito. Imagine mo, tupad payout, pero nandito yung mga pagmumuka ng TINOG. Oh. Itong babae nagpapasalamat sa TINOG party list seller. National po ang nagbabayad sa inyo. Hindi po libre yan. Oh. Pakita natin yung mga bag na pinamimigay ng TINOG. Ganyan sila katindi. Pinakita ko nga ito kala Atty. Libayan eh. Mas performing pa ang TINOG kaysa sa AXI. Tain ang yan. Anong laman nito? Actually, pinakita yan eh. Ito yung laman.
Ang tanong, ano yan? Martin Romualdez. Pati kape may tinog. Pondo ng taong bayan. Nilalagay yung ano nila. Yung branding nila. Ganyan kagarapal. Diba? Facilitate the awarding of CHED. Tangina, antindi pala ng pag-iipal ng tinog. Facilitate the awarding of CHED tulong dunong programa. Nakakaloka. Oh. Idol, mas active pa pala sa iyo ang tinog eh. Oh. May tinog na may MR pa. Diba? Tapos ide-deny mo? Wala bang pabigas yan? Oh. Anong ano nito? Variation sa mga biglang barang aman ng kalikasan. Okay. Sa susunod, magiging foundation na itong tinog party list. Grabe. Thank you sa pondo ng mga kababayan natin Pilipino. Oh. The best kanamo tinog party list. Pagtang ina pera ng taong bayan yan. Hindi ba kayo magte-thank you sa mga taxpayers na gaya din ninyo? Ayan. May speaker night pa. Libre. Yung pondo niyan, sino magbabayad niyan? Diba? Sino magbabayad niyan? Kayo? Grabe, no? Ako, first time ko lang binuksan yung Facebook page ng Tinog, pero kinikilabutan ako sa kapalan ng mukha nila dyan. Ilalagay yung pangalan ng Tinog, nilalagay yung pangalan ni Romualdez, pero ang ginagamit nilang pondo, pera ng taong bayan. Sa tingin nyo, pagtulong pa ba yan? O pang-iepal? Paano kaya nakakatulog sa gabi tong si Romualdez at saka ang asawa niya? Diba? Ayaw niyang aminin na siya yung nagpamudmud ng bigas. Pero, ito yung pero niya. Ito pero niya. Importante naman daw at may nakain yung mga kababayan natin. Wala naman akong problema dun eh. Dapat talaga natin tulungan yung mga kababayan natin eh. Ang hindi okay dyan, kailangan mong ipamuka na nanggaling sa pondo mo na yung nagpopondo sa'yo is yung taong bayan. And yet yung mukha mo, yung ipilido mo yung nakabalandra dyan. Tapos ayaw mong aminin na sa'yo galing. Ilan ba Romualdez na congressman? Gaano kayo karaming Romualdez dyan sa loob ng ng House of Representatives? Hindi ba ikaw at saka yung asawa mo lang? Sa pagkakaalam ko Hindi authorized
May nagsasabi yung interpretation nila hindi daw authorized. May nagsasabi na isa-sanction daw kung sino man gumamit ng pangalan niya. Tatanong ko, sa tingin nyo, sa napakababang rating ni Romualdez, siya yung tipo ng tao na merong magkaka-interest na sirain ang pangalan niya, siya mismo gumagawa ng paraan para sirain niya yung pangalan niya. Diba? Hindi mo magagamit yung ganyang excuse. Sa totoo lang, no? Sino ba nakakakilala lang sa'yo? Maliban sa mga taga-legislative district mo. Sino lang ba may pakialam sa'yo? Merong magkakaroon ng pakialam sa'yo? Sa totoo lang, nagkaroon lang kami ng pakialam sa'yo. Simulang inatakin ninyo si VP Sara. No? Tapos kung pagsalitaan mo si Sen Aimee, dahil nako-corner ka na. Ang nakakalungkot, wala pang resolution tungkol dun sa PI na yan. Diba? Parang yung PCSO lang ni Raffy Tulfo. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo. Dito kitang-kita nyo na yung mga bagay na kahit obvious na, nagmamaang-maangan pa yung iba nating kababayan. Diba? Yung paggamit ng pondo ng taong bayan para lang sa gain nila. Imagine niyo, no? Magkano yung presyo ng pagpapaprint, pagpapagawa ng ganon at ng kung ano-ano pa. Pero yung mga kababayan natin binibentahan ng bulok na bigas.